Actually, ang bakuna is ang daming bakuna dahil ang dami pong sakit sa mundo. So, ginagawan po ng bakuna para malesen ang chance mo na magkasakit. Ang purpose po ng bakuna is parang, kunwari, ito yung virus, no? Kinuha itong part ng virus na yon, pero ito yung part ng virus na yon na wala ng ipin. So, ito yung ibibigay sa katawan mo para maramdaman ng katawan mo na nakatikim ka na ng virus. Pero actually, hindi ito yung buong virus. So, isip ng katawan mo na, uy, pinasok ako ng chickenpox. Gagawa yung katawan mo ng mga antibodies ng army. So, pagdating ng totoong chickenpox, sabihin ng katawan, kilala na kita. Ready na patayin to. Hindi na siya makapasok kasi yung kanyang nakilala na ng katawan. So, yun ang purpose ng vaccination, giving you a non-harmful part or a dead vaccine na walang ipin. Ibig sabihin, bibigyan ka ng walang ipin na virus or bacteria para hindi ka magkakasakit pagbigay, pero gagawa yung katawan mo para bang partly niloko natin yung katawan konti. Hindi yung masamang loko ha, parang pina-practice natin, pina-feel natin yung katawan natin na may dumating, pero sa totoo, wala palang dumating para lang gumawa ng resistensya. So, iwanag lang na rin, Dr. Richard Mata, para sa mga lolo't lola. So, magkakaroon ka pa rin ng tigdas, magkakaroon ka pa rin ng bulutong tubig, kahit ikaw ay may bakuna. yes. Pwede ka ring magkaroon, pero magiging lesser. Kung meron kang nabigyan ka ng anti-measles, merong chance, actually meron ding hindi na nagka-measles, depende sa resistensya, pero meron ding nagkakaroon pa rin, pero nagiging lesser yung severity. The same way sa chickenpox and other vaccines. So, nagpapabakuna tayo para, number one, baka hopefully hindi ka na mahawahan nun, or kung mahawahan ka pa man din, maging less yung severe nung sakit So, ang na yun. kinakatakot natin, itong buong virus o bacteria ay makapasok sa Pasok. atin. Hindi natin kakayanin, kaya pinapractice natin muna dito sa maliit. Pero itong maliit na tong bakuna ay minsan nagkakalagnat din konti, di ba? Merong mga bakuna nagkakos ng lagnat. Pero dahil nga ngayon sa technology, kasi ang pinaka number one kukos talaga ng lagnat, yung DPT. DPT. So, ngayon, ginawa nila ng paraan na yung nakakalagnat sa DPT, tinanggal nila. Para pag binigyan ka ng DPT, hindi ka nalalagnatin. So, that's available usually sa private, sa pediatrician, kasi medyo mahal lang yon. Usually, yung sa mga health center, nakakos ng lagnat. Yung kasi siyempre man, libre yun eh. Pero the same lang yung kanilang effectiveness. Okay. So, kung gusto mo ng lesser na may nakaka-fever, mas marami yun sa mga private practitioner. Sabi ko nga, napakagaling ng guest natin, si Dr. Richard Mata. Binigyan natin ng award sa Health and Lifestyle Award dahil sa ginagawa niya para sa bansa, para sa dengue, itong mga innovations, meron pa siyang mga libreng computer apps. Ano-ano yung mga bakuna? Pakilist down naman, Doc Richard. Mula sa Anggol hanggang ngayon, ano yung kailangan, ano yung pwedeng meron, pwedeng wala. Okay. Una-una, pag pinanganak ka ngayon, pag may PhilHealth ka, libre na ang BCG tsaka Hepa B, Part 1. So, dahil yan sa PhilHealth. So, dapat lahat kayo magkaroon ng PhilHealth para malibre na yung BCG and Hepa B. Ngayon, after 1.5 month, magkakaroon na po yan ng Hepa B Part 2. Tapos, meron na yung DPT. Tapos, meron pang polio. Meron pang HIV, no? H influenza B. So actually, yung HIV na yan, yung DPT, polio or HIV, nasa center yan. Nakakuha ka ng libre niyan. Pero meron din yan sa mga private physicians. Ngayon, yung DPT, sa ubo yan eh. D, diphtheria, pertussis, sa ubo din. T is tetanus, so nabibigyan ka na ng tetanus din. Polio yung parang humihina yung paa, paralyzed, no? Tapos yung HIV is anti-pneumonia na din yun, tsaka anti-meningitis. Hemophilus influenza. Hemophilus influenza. So, para sa pneumonia rin yun. Kailangan nila talaga to. Kailangan nila yun. Paano kung ayaw nila? Sasabihin nila, ayoko, takot ako sa bakuna, baka may halong masama, may nababasa akong masama. Pwede bang wag na lang?
Actually, yung nakapunta po ako ng Canada, doon talaga sa research area ng mga autism, yung mga special children, no? Autism. Yung mga researcher doon, talagang yun ang tinanong namin. Kasi yun naman ang ini-issue na yung bakuna daw baka makakos daw ng mga autism. Sila talaga ang tinanong namin. At talagang sinagot nila, there is really no connection on giving the vaccine and autism. Center na ng autism sa buong mundo yun. Nasa Canada na yun So, kung may problema talaga, sila mismo magsasabing, huwag na kayong magpabakuna. Kasi ang dami na naming pasyenteng may autism pinupunta dito sa amin. Pero sinabi nila, no connection whatsoever. So, unfair yun sa yung maraming nagsasabi. Ngayon, kung hindi ka nagpababakuna, ang tendency niyan, imbes mawawala na sana yung mga sakit, dadami lalo. Sa buong mundo. Sa buong mundo. Oo, kasi pag yung isang grupo ng mga bata hindi nagpabakuna, sila ang magkakalat nitong mga sakit sa buong barangay. Correct. Kaya kailangan lahat May question, Doc Richard. Ano daw yung Penta vaccine? Yung Penta is 5-in-1. So, wala lang siyang Hepa B. So, kasi pag sinabi nating hexa, that is 6 hexa. So, diphtheria, pertussis, tetanus, polio, Hepa B, Hib. 6 na yon. Tanggalin mo yung Hepa B, 5. Yan yung Penta. So, maganda yung Penta. Actually, usually, binibigay na yung 6 na yun, hexa na. So, mas maganda yung 6. Kasi, kung yung 5, ihahabol pa rin namin yung isa So, 2 injection yun. So, pero kung hexa na, 6, isang injection, May iba nagsasabi, ayaw nila sa health center, mas maganda daw yung sa private, mas mahal lang. Yes. Ano bang, pareho lang naman. Actually, yung effectiveness ng health center is as effective nung sa private. So, actually, any which kayong pumunta, okay, at nakakalibre pa kayo kung sa health center. Ang question lang is availability. Kasi ang daming gustong pumunta ng health center, pipila ka pa. So, ang question is, meron ka pa bang stock? So, kung kaya mo naman, sa private ka na lang. Yun ang bottom line Kasi yung health center actually, para yon sa, hindi talaga nakaka-afford bumili. Yun. Para matulungan natin ang government, kung kaya mo namang mag-private, at saka yung sa private, meron kasing mga hindi nakakalagnat. Yun yung advantage nyo doon. But you say, effectiveness, it's the same. Okay. Number 2, hindi din kumpleto ang health center. Kasi kung mayaman lang ang ating country, meron na sana tayong chickenpox vaccine na libre. Wala tayong ganun. Wala tayong Hepa A vaccine. Meron tayong Hepa B. Wala tayong Hepa A. Wala tayong flu vaccine sa health center. Flu vaccine, wala pa. No? Wala. Sa bata, kailangan din. Kailangan ng flu vaccine. Anong edad? Usually, 1 year old. 2 shots sa 1 year old, then 1 shot every year na May yan. nagtatanong din pneumonia vaccine sa bata? Yeah. Meron din. Meron pong pneumonia, yung tinatawag nating IPD, invasive pneumococcal vaccine. Sometimes meron po sa health center. So, hindi ko lang malaman kailan yung supply ulit. So, pero karamihan, meron yan sa mga private Pero okay doctors. rin to para sa inyo? Kailangan ang pneumonia vaccine. Doon naman tayo sa medyo bago pa lang, katulad nung mga HPV vaccine. Sa mga, sa mga pangdalaga ng Pangdalaga. Pero yung iba sabi 9 years old Yes, So, ano bang stand mo dito? Actually, yung kasi dyan is, binibigyan mo ng vaccine, in protection po yan sa HP virus, no? Na pwedeng makakos ng cervicitis, pwede rin mag-cause ng cervical cancer. So, nakukuha yan kung yung bang papalit-palit ng sexual partner. Yun yung point doon. So, kasi hindi naman natin talagang masabi sino yung matino talaga na isa lang yung asawahin niya or baka marami baka kuha siya ng virus. So, ang ending, kung pwede magpa-inject na lang. Pero may option din ang parents na hindi naman maging ganun ang anak ko. So, pwede kaming hindi magpa-inject ng ganun. So, we don't force anybody on that one. But it's an option na pwedeng ibigay because hindi naman natin alam ang future. So, parang protection na lang din yun. Pakita ko lang to, Doc Richard, yung mga sample ng mga sakit at yung mga merong bakuna at walang bakuna.
natin, Okay. merong bakuna sa Okay. measles. Ang asthma is walang bakuna naman ang asthma because asthma is parang allergy yan ng katawan, no? Measles, meron na po yan. 9 months usually binibigay kasi po daw, before 9 months, meron ng protection ang baby galing sa mother. Kaya sa 9 months old, doon pa binibigay. Leukemia, wala po tayong vaccine yan. This nasal bleed is not, Itong meron po tayong vaccine ngayon na Japanese encephalitis vaccine. So, actually, bagong vaccine na yan siya. Pwede na din siya matanong niyo sa mga pediatricians ninyo. Kasi pwede po siya nagkukos ng severe, even death, no? Na sa mga pasyente. So, meron ganyan. Pneumonia, yung pinag-usapan po nating IPD. Meron din kasing Pneumo 23. Marami kasing mga pneumonia vaccine. Even yung H influenza B, pang pneumonia na yon. Yung IPD, pang pneumonia yon. Meron pang Pneumo 23, still pang pneumonia. So maraming pang pneumonia, which is the more vaccines for pneumonia, the better. Kasi yun po ang number 1 na nagkukos ng sakit. Itong mumps, meron na po. Yung MMR, alam niyo po yung MMR, yan po. Ang MMR, sometimes wala sa health center. No? So, pero kung meron, kunin nyo. Usually 1-year-old and above. Yung hepatitis B, meron yan sa health center. Pero walang hepatitis A sa health center. So, kailangan nyo rin ang hepatitis A, kunin nyo na lang sa private. Ibig sabihin, kailangan nyo i-combine. Kung gusto nyo kumpletuhin at nagtitipid kayo, kunin nyo yung free sa health center, tapos kunin nyo rin yung mga binabayaran sa mga private doctors. Or you could just start with the private doctors from birth to 2 to 3 years old. Ito, meron na po tayong DPT, diphtheria. Dengue vaccine, meron na po sa mga private doctor, meron na po yan. Ito naman, dermatitis, wala. Bali sa bakuna, sino lang ang dapat wag mo na magpabakuna? Yung mga contraindication? May lagnat lang? Okay. O ubo-ubo? Pwede naman. Actually, ubo-ubo ng konti is pwede namang bakunahan. Sipon, pwedeng bakunahan. Pero pag may mga high-grade fever, may lagnat, usually rest lang muna. Kasi actually, pag ang pasyenteng may sakit, parang bakuna yun eh. Kaya lang natanggap niya yung talagang virus o talagang bakterya. Ina-identify din ng katawan niya yung pumasok. Ngayon, kung maisisingit ka, malilito yung katawan, sinong asikasuhin ko, itong original talaga na sakit o itong vaccine lang? So baka hindi mapansin ng katawan yung vaccine, sayang naman. So, i-allow mo muna yung katawan mong i-understand niya yung sakit. Pag gumaling siya, actually, nag-build yung immune system niya after siya gumaling sa isang sakit. Then, you can now give your vaccine to, again, introduce another disease prevention.